الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وقال ربنا وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tayong sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at propeta ng Allah. Katotohanan, ang sinuman na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang sinuman ang makapagliligaw nito, at ang sinuman na pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw mula sa matuwid na landas ay walang sino man na makapaggagabay nito. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kapayapaan at kanyang habag ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Una ay pinapalalahanan ko at pinapayuhan ko ang aking sarili, pagkatapos ay kayo, sapagkat katotohanan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulahating Quran, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at ganap na pagkatakot, at huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan, maliban na kayo ay tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tunay na ang ayan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung atin lamang pagmuni-munihan, ito ay napakabigat. Napakabigat na utos niya sa atin. Sapagkat ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak ang pakahulugan nito. Sinabi ng mga ulama, ang pagkatakot, ito ay harang mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impyerno. Nang ibig sabihin, matakot ka sa iyong sarili, kapatid, na gumawa ng anumang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi kanya parusahan doon sa kabilang buhay. Kaya sa araw na ito, insyaAllah, ay talakayin po natin ng maiksing pagtalakay ang patungkol sa salitang La ilaha illallah. O kung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng salitang La ilaha illallah, ito ay napakabigat sa timbangan. Marahil ay narinig na natin mga kwento patungkol dito sa panahon ni Propeta Moises. Hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng isang dhikr na para sa kanya lamang. Pero sinabi ng Allah sa kanya, banggitin mo La ilaha illallah. Ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu, ilagay man sa timbangan, kung ilagay sa timbangan ang mundo na ito at ang nila naman ito, at sa kabila naman ay ang La ilaha illallah, higit na mas mabigat pa rin
ang la ilaha illallah. Kaya't napakapalad natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat isa tayo sa pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang manatili sa bibig natin, sa dila natin, ang salitang La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat sabihin maliban lamang ang Allah. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin eksaminin ang ating mga sarili kung tunay nga bang nagagampanan natin ang mga kondisyon ng La ilaha illallah. O marahil, may mga ilan sa atin na hindi niya alam na ang La ilaha illallah pala ay mayroon pala itong mga 7 kondisyon. Nang pinakauna dito ay ang al-ilm o ang kaalaman. Kaalaman na inobligan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bawat isa sa atin. Nang sino man na nabuwabanggit ng La ilaha illallah na hindi naman pala niya nagagampanan ang 7 kondisyon na ito ay walang silbi ito. Lalong-lalo na doon sa unang kahulugan nito o unang kondisyon nito, ang pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, talabul ilm faridatum ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam ay inoobliga sa lahat ng mga Muslim, babae, lalaki, bata man o matanda. Bakit? Upang maisabuhay natin ng tama ang ating relihiyon. Dahil kung hindi ka nagkaroon ng kaalaman, tiyak, maaari magiging walang saysay ang iyong mga ginagawang mga pagsamba. Kung wala kang naging kaalaman, marahil, baliwala lamang sa iyo ang pagpili sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makabilang sa kanyang relihiyon. Sa isa pang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Ang sino man ang tumahak sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman ay binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso para sa kanya. Allahu Akbar. Kaya ito ang unang-una na kondisyon ng La ilaha illallah. Bakit? Sa pagsisikap mo pa lamang kapatid na nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, insyaAllah bibigyan ka na ng mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan? Paraiso. Para ano? May sa buhay mo ng tama ang iyong relihiyon. At ito ay ipinakita, ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon. Araw-araw siya ay nagbibigay ng aral sa mga bagong Muslim, sa mga Muslim. Marahil dito ginagawa din. Nga lang tanungin natin ating mga sarili, kung mayroon bang mga pag-aaral, tayo ba ay nagsisikap para makapag-attend sa mga pag-aaral na ito? O baka narinig lamang ng isang tainga natin, nabasa natin doon sa group chat natin, pero wala lang. Nagagawa natin gumastos ng salapi para sa mamamasyal kung saang lugar, para makabili ng kung ano man ang mga gadget. Pero pumunta ng masjid para magsaliksik ng kaalaman, alam natin na napakalaki ang gantimpala nito, walang silbi sa inyo. Nakikita ko ito dahil pag pupunta ko dito, ilan-ilan lamang ang nag-attend ng lecture dito sa atin. Subhanallah. Subhanallah. Pero makikita mo, may mga ilang kapatiran, ipagmamalagi pa nila, ipupost nila sa mga Facebook kung saan sila nakakarating. Kung ano yung mga binibili nila. Minsan mayroon pang nagpo-post, mashallah, nandoon sila sa napakagarang restaurant. Allahu Akbar. Pero yung pagpunta ng masjid upang magsaliksik ng kaalaman, hindi nila magawa. Na kung tutusin ka, hakbang lamang, nasaan ang halaga ng La ilaha illallah sa ating mga kapatid? Nasaan? Nasaan yung pag-asam natin ng paraiso? Samantalang ang pagsasaliksik lamang ng kaalaman, ito ay gantimpala niya ng paraiso. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araw-araw na siya ay naglilitsure, nagbibigay ng aral sa mga Muslim.
Pero isang araw, hindi siya nakarating. Hinanap siya ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hindi niya makita. Marami ang naghihintay ng mga estudyante niya. Hanggang pumunta si Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa kanyang bahay, sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa maliit, payat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nung naramdaman niya na nandoon sa bahay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilit niyang isiniksik sa isang siwang yung kanyang katawan at naramdaman ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ba yan, o Abu Hurairah? Opo ya Rasulullah. Sapagkat marami pong estudyante ang naghihintay sa iyo doon sa masjid. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka doon, o Abu Hurairah. Sabihin mo, inutusan kita. Sabihin nila, banggitin lamang nila, la ilaha illallah, dakhilal jannah. Sabihin mo sa mga naghihintay na estudyante doon, sabihin lamang nila, lagi lamang nilang banggitin, la ilaha illallah, papasok mo sila sa paraiso. Punta ka. Sabi ng Abu Hurairah, ya Rasulullah, baka hindi ako paniwalaan ng mga tao doon. Dalhin mo aking sandalya. Dalhin mo aking tsinelas. At bumalik ka doon. Sabihin mo sa mga tao doon, banggitin nila, la ilaha illallah, papasok na sila sa paraiso. Tuwang-tuwa si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bakit? Sugo ako ng sugo ng Allah. Paulit-ulit itong kanyang sinasabi habang siya naglalakad. Pero nasalubong niya si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, ano yung sinasabi mo, ya Abu Hurairah? Sabi ko, ako'y isinugo ng sugo ng Allah. Pupunta ako ngayon doon sa masjid upang sabihin sa mga tao doon, sabihin ang la ilaha illallah, papasok na sila sa paraiso. Sabi niya, halika, balik ka doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi! Nandito ang tsinelas niya, nandito ang sandalya niya. Katibayan na inutusan ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin sa mga tao, la ilaha illallah, papasok sila sa paraiso. Hindi, bumalik ka doon. Nung makulit, si Abu Hurairah dahil binitbit ito ni Umar bin Al-Khattab. Malaking tao si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Binitbit niya. Pagdating doon sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hindi ako nakarating sa masjid dahil pinigilan ako yung Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, anong dahilan? Bakit pinigilan mo siya? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Ya Rasulullah, pinigilan ko si Abu Hurairah radhiyallahu anhu na may parating sa mga tao doon sa masjid ang salitang la ilaha illallah, sapagkat kapag mali nilang naunawaan ito, baka titigil na sila sa kanilang pagsasaliksik ng kaalaman. Baka titigil na sila sa kanilang pagsasala. Baka titigil na sila sa kanilang pagkaayuno, sa kanilang pagbabasa ng Quran, sa kanilang pagbibigay ng sadaka. Sasabihin na lamang nila, la ilaha illallah, dahil yan ay makakapasok na sa paraiso. Ngayon mga kapatid, eksaminin natin ating mga sarili kung isa pa tayo dun sa mga taong tinutukoy ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hindi ba ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon? Maraming mga tao nakagisnan niya Islam ang kanyang reliyon. Maraming mga tao yumakap sa Islam. Muslim na ako pero hindi nagsasala. Pakita mo lang sa Biyernes, minsan tuwing Ramadan lamang. Bakit? Ibigkas ako ng la ilaha illallah. Isa ako Muslim. Sasabi ng la ilaha illallah. Isa ba tayo sa mga tao na hindi nakaunawa sa salita na yun? Kung talaga matigas lang ang ating puso, nasaan ang gabay na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapasawa sa kanyang relihiyon? Samantalang bilyong tao sa mundo. Pero isa tayo sa mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natapos sa atin ang Ramadan. Ngayong binigyan pa rin tayo ng 6 na araw na pagkaayuno.
bilang karagdagan sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, tanangin natin ang ating sarili kung gaano tayo nagsikap ng buwan ng Ramadan. Ganon pa rin ba ang ginagawa natin pagsikap ngayon? O baka naman ng buwan ng Ramadan lamang tayo nagsikap na wala tayong nakuhang anumang natutunan o anumang gantimpala o anumang benepisyo dun sa isang buwan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin at panagin natin itong isa-isip. Ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang napakadakilang biyaya, ang gabay sa atin ng Allah sa Islam. Na kung ang lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano sinabi niya? Wa in ta'uddu natin. Ano ang sinabi niya? Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuksuha. Kung bibilangin mang biyaya ng Allah, hindi mo kaya bilangin. Hindi natin kaya bilangin yung biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na lamang mata natin. Hindi natin kayang tumpasan ng kahit gaano kalaking halaga. Itong mata lamang natin, kung darating ako sa pintuan ng bahay mo, may daladalang dalawang truck na kayamanan. Kapatid, ibibigay ko sa iyo yung kayamanan na yun, pero kukunin ko yung dalawang mata mo. Palagay ko hindi mo ibibigay ito. Bakit? Wala nang silbi ang kayamanan na yan. Pero ang gabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, ito ay mas higit na dakila kaysa sa lumapang kayamanan sa mundo na ito. Naway maalagahan natin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay nakapagbigay tayo ng kaunting paalaala at nawa sa umagitan ng mga narinig natin mga paalala na ito ay pagnilay-nilanin natin sa ating mga sarili kung ano ba ang nagawa nating kabutihan o kung ano ba, paano ba natin napangalagaan yung gabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung bang salitang la ilaha illallah ay sa bibig lamang ba natin ito? Tandaan natin mga kapatid, marami sa atin ang nakaka-rinig o nakaka-encounter ng katulad ng mga na-encounter ko na rin. Anong sinasabi nila? Muslim ako, pero hindi sila nagsasala. Pure Muslim ako, pero hindi nagsasala. Mananampalataya ako, pero dito lang. Tandaan natin, anong paliwanag ng mga ulama natin patungkol sa iman, patungkol sa pananampalataya? Ang iman, ito ay nararamdaman ng puso, sinasabi ng dila, ng bibig, at ginagawa ng katawan. Kaya kahit gaano pa sabihin mo ikay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit wala naman ito sa gawa, walang saysay ito. Nagsasabi ka man ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subalit hindi mo naman isinasabuhay, itinatayo yung mga kondisyonis nito, wala rin silbi ito. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay paalaala ko unang-una sa aking sarili at pagkatas sa inyo, na nawa ay pahalagahan po natin ang gabay na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay pangalagaan natin yung ating pagiging isang Muslim. Palagian natin, isipin, alalahanin yung aya kanina na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay at ganap na pagkatakot at huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay tunay na Muslim. Kaya ito ay aking paalaala ulit, una sa aking sarili at pagkatapos ay sa inyo. Fa
فعباد الله صلوا على النبي فإن الله تعالى أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة